This is Golden Tiger Radio. Broadcasting on the World Wide Web. This is Golden Tiger Radio. This is Golden Tiger Radio. We've got broadcasting on the World Wide Web. This is Golden Tiger Radio. Nagbabalik ulit ang Kolokay na Radyo. Yours truly, Epi Panyo. Diba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo yun? Ha? Sorry na late ng konti. Kasi ang kuya nyo, Effie, no, nag-record ng something. Diba? Ganyan talaga pag pag may mga level talaga yun. Magandang hapon ulit, mga Tiger Kada, no, sa ating mga nakikinig dyan from Luzon, Visayas, and Mindanao at sa kapuluan ng iba pang lungsod ng Pilipinas. Maligayang bati po sa inyo ng hapon, no? It's Tuesday, January 27th, no, 2026. No, and checker time is currently 2:24 ng hapon. Ayan. Malapit na naman magsiuwian ang iba sa atin, no? Malapit na naman magsiuwian ang mga workers natin na pag tinanong mo kung anong ginawa mo sa office, wala. Paikot-ikot lang. Diba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ganon? Diba? Paikot-ikot lang talaga, no? Ay, nako. Pero anyways, kaya ako na medyo nahuli, no, sa pag-live dahil ni-record ko ulit yung High School Musical, no? Nakadalawang kanta lang naman ako. Kasi nga kailangan ko i-post sa TikTok namin, no, sa Golden Tiger Radio. At before ang lahat, no, kung hindi ka pa naka-follow, no, kung hindi ka pa naka-follow dito sa Golden Tiger Radio, available kami, no, sa Facebook, TikTok, Instagram at YouTube, ha. Hanapin nyo lang yan, Golden Tiger Radio. At syempre, meron kaming app, no. May applications kami na pangalan ay Golden Tiger Radio. Libreng-libre lang yan, promise. No, libreng-libre lang yan, you know. I-search nyo lang Golden Tiger Radio, no, sa Apple App Store at Google Play Store. Iba talaga, no. Yun nga, no, mabalik tayo sa usapin ng ating live for today. Mamaya mag-letter reading tayo, no. Third gap natin mag-letter reading, no. Para maging okay naman ang inyong afternoon, no. Mga 3 o'clock, no. Mas okay yun na ganun, di ba? But anyways, no. Yun nga, kaya ako nahuli, no, sa pag-live dahil ako ay nag-record ng kanta ng High School Musical. Sa mga Gen Z ngayon, no, syempre nung kabataan natin, ewan ko kung ibang Gen Z na abutan ba, no? Ewan ko kung Gel Alpha, napapanood ba kayo sa TikTok? Pero nung kami, no, Gen Z, no, it was 20 years ago when it was first released sa GC Channel. And I was flabbergasted. I was amused and amazed. Diba? And it was the epitome of my childhood talaga. Yung High School Musical na from 1 to 3, diba? Gusto ko nga sila ulit. Gumawa sila ulit sa pang pelikula. High School Musical 4 yung Homecoming, diba? Tingnan natin kung ano na itsura nila, diba? Magkita man sila sa mga shawarma shack, ganun. Magkita man sila sa mga Starbucks, diba? Iba klase pa rin yun, diba? So, yun na nga. Nag-record ako kanina, no, ng TikTok. Kumaga,
scroll muna ako, scroll lang muna. Tapos, parang na-stumble down ako dun sa isang creator ng TikTok na nagpa-piano about sa High School Musical, no? And sabi niya, Wildcat, sing this with me. Ready ako. Sabi ko, okay tong content na to okay to. So ako ready ako. Wildcat, sing this with me. E di, nag-play yung soaring, flying, there's not a star in heaven we can reach. Diba? E di ako parang natatandaan ko to. Sige nga, i-search ko nga yung lyrics. So yung una, mali-mali pa ako, syempre. Pero yung tunog, alam na, kabisado ko. Napapasayaw nga ako pag kinakanta ko siya eh. Ganun na ganun yung feeling niya eh. Ito. I-search natin Search natin, saglit. Wait. Ayan o. Ayan, Breaking Free. Ayan yung Breaking Free nga. Ayan. Sabi ng creator, Wildcat, sing this with me. Tapos may mga line doon May mga line doon na yung kulay, kung ano nakalagay na kulay. Kunyari, nakalagay sa you, kulay red, me, kulay white, both of us, kulay violet or fuchsia. Diba? Nakalagay yun doon. So, for the kanta. Diba? E di, Wildcat, sing this with me. Hindi ready ako. Teka, ilalabas ko lang sa Troy Bolton. Inahawi ko talaga yung buhok ko. Hinahawi ko talaga siya. Tapos, tumugtog na. Ting, 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 ting. We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can reach. If we're trying, so we're breaking free. Pero ba? You know the world can see us in a way that's different than who we are, creating space between us to our separate hearts. But your fate, it gives me strength to believe we're breaking free, we're soaring, flying. There is nothing in heaven that we can reach. Ano daw? If we're trying, yeah, we're breaking free. We're breaking free. Kaya mo na naman gano'n, di ba? So ako, for the kanta ko ng High School Musical. Search pa tayo ng isa pa, no? Saglit. Ay, ito, favorite ko to. Ito yung favorite kong High School Musical eh. Wait. Ito. Ayan, yung kay Ryan tsaka kay Sharpay. No, kay Ryan kay Sharpay. Ito nirecord ko nito. Pero naka-draft doon sa account nung Golden Tiger Radio. Mapapanood nyo yan ha. Isa pa. Sa TikTok. Follow nyo kami. Golden Tiger Radio ha. I-follow nyo kami. Ito. Ten. It's hard to believe that I couldn't see. But you were always right beside me. Though I was alone with no one to hold, you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know I never had someone that knows you like you do, the way you do. I've never had someone as good for me as you. No one like you. So lonely before I finally found what I've been looking for. Hey! Diba? It's such a great memory, no? It's such a great memory sa childhood natin, no? Mga Gen Z dyan. Ewan ko, millennials nila na-hook din nila sa High School Musical thing na to kasi may mga millennials na creators din na gumagawa nito. So, alam mo yon,
ibang klaseng movie to. Talagang pag kinanta mo, kailangan may kasamang dance, di ba? Sing and dance talaga ito. Tsaka I remember back in the day, back in the day kasi, you're outcast if you don't know this. Because this is the most basic essential thing na kailangan mo panood nung bata ka. Pero syempre, i-separate natin yung wala talagang hindi talaga napanood, di ba? In some circumstances. But when you had a TV talaga, you always look up into Disney Channel. And I remember that time, yung kay Disney Channel pa nun, inaabangan namin yung 2 tsaka 3. Kasi yung 1, ewan ko, all of a sudden, bigla na lang lumabas yung 1. Okay, bigla na lang siya nag-pop up na, hey, High School Musical thing. But, yung 2, yung, ano ba kanta ng 2? Teka, ito yung commercial nun eh. Ito yung commercial na ipaparinig ko sa'yo. Wait, saglit ha. Yan. Hindi bet on it eh. Ito. Ayan. Na, yeah. You are the music in me. You know the words once upon a time. Make you listen. There's a reason. When you dream, there's a chance you'll find a little laughter or a happy ever after. Your harmony to the melody, it's echoing inside my head. A single voice. Diba? Ano nangyayari? Diba? Pero yun yung yun yung You Are the Music in Me ng High School Musical 2, di ba? Your harmony to the melody, it's echoing inside my head. A single voice above the noise, and like a common thread. You're pulling me. When I hear my favorite song, I know that we belong. Oh, you are the music in me. Yeah, it's living in all of us. It is brought us here because... Diba? Pumapansin doon si Troy Bolton, wag kayo. Ano ba kayo? So, ayun, yun yung aming childhood, no? Inaabangan namin palagi yan. And from the bottom of my heart, sana magkaroon tayo ng fourth movie. Although I think it's not possible, but I think it will be possible if they make it possible. Kasi yun talaga yun. It's the childhood, it's my epitome of childhood. Isa yan. Sa bumuhay sa akin nung panahon na kailangan ko matulog na alas 4 ng hapon. 'Di ba? Kayo, ewan ko pero kayo, ano ba yung mga naging childhood memories nyo sa buong henerasyon, no? Para yung iba alam ko dahil yung iba nagagawa ng saranggola, 'di ba? Yung iba yung laruan na sundalo na binabato, yung parachute, 'di ba? Yung iba doon. Iba bagets yung pinapanood, no, yung mga matatandang wala akong sabihin. Pero yun, matatanda, mas older sa atin, no? Bagets pa yun no? Actually, hindi naman matanda eh. I feel like they are millennials kasi sila yun yung bagets eh, di ba? Yung I don't know who's the cast is, but let me search it up. Bagets. Ayan hindi naabot. Hindi to matanda. 1984 to eh. Yung kilala ko to eh. Wait, saglit na. Si Herbert Bautista, yan. Sila Herbert Bautista, si William Martinez. Millennials yan. Feel ko millennials yan, no. Napanood ko yun one time. But
iba yung feeling na it's pop culture of the Philippines yan eh. So, ayun, yun yung mga childhood nila yun. Ano pa ba? Siguro I cannot speak on behalf of the other generation's childhood, but I can speak on my childhood dahil nauso dito yung pellet gun, no? Pellet gun na tuwing New Year. Ewan ko noon, actually way back pa rin naman. So, ano ba yung nauso noon nung time ko? K-Zone, ayan, yung K-Zone magazine, yung Candy magazine. If I'm not mistaken, Candy magazine, tsaka may isa pa eh. May isa pa nga magazine eh noon eh, na ang front page si Justin Bieber pa nga, hindi ko makakalimutan eh. Yun yung noon na mga magazines noon, nung time namin. No, talagang pahirapan no magpabili. Hindi mo alam kung ano pipiliin mo, yung first ever release ba ng Magnum sa Pilipinas o K-Zone magazine na tig 120 pesos. No, yun. Tapos kukolektahin mo yung K-Zone na yun. Kukolektahin mo ngayon siya, no, kasi may mga palaro dyan. At the same time, may isang page dyan na kailangan mo kunin para makagawa ng robot. If I'm not mistaken, pero yun yung magazine na yun na marami kang kukolektahin na robot. Tapos kapag marami ka na na-collect na robot, pipicture mo ba? Picture ka sa nanay mo o sa tatay mo, no? Sabihin ng tatay sa'yo, nak, tayo ka dyan, nak, picture kita kasama yung robot. Diba? Tapos pipicturean ka, isisend nila ngayon sa K-Zone. Tapos ngayon, umaasa ka na bata ka na ma-feature ka sa next labas ng K-Zone, diba? Tapos iiyak ka pag hindi ka lumabas dun sa magazine na yon, diba? At saka andyan yung announcement ng mga palabas. Alam ko dyan ko nalaman yung Phineas and Ferb na finale. Dyan sa K-Zone magazine na finale. At saka yung meron pa eh. Yung parang futuristic na Phineas and Ferb. Ayan yung mga childhood namin nun eh. Yung pinapanood namin. Ano pa ba? Marami. Yung mga bago release na laruan. Dyan din ina-announce. Kasi way then at my time, actually, ewan ko sa ibang bata, no? But way before na kami magkakaibigan, magkatropa, no? Hindi kami talaga in sa phones. Kumbaga, para sa amin is you discovering ang PC ng kaibigan ko eh. At hindi nyo magugustuhan ang unang sinearch namin dahil kami ay sobrang curiosity ng mga bata. Pero yun, hindi kami nalulong sa phones nun. If I'm not mistaken. May isa lang sa amin kaibigan, pero this is part of the 2016 eh. Kumbaga teenage year na kami. Kumbaga, tsaka lang kami doon nalulong sa phones. Pero nung bata kami, lagi kaming naglalaro sa labas. Kumbaga lagi kaming, tatandaan ko yan, 4 to 6 p.m. No? Eksaktong alas 4, kailangan nasa labas ka. Kasi pag wala ka pa sa labas ng alas 4 ng hapon, maglalaro-laro yan mga yan nang hindi ka nila kilala. Promise yan, oo, nangyari sa akin yan one time. Hindi nila ako kilala. Tapos ni-reveal nila sa akin mga bandang alas 5 na naglalaro daw sila ng kunyari, hindi natin kilala si Epi ha. Diyos ko, oo, natatandaan ko yan. Yan yung mga yan yung mga solid na trip pa nun eh. Kumbaga, hindi naman na sa nakakaiyak, pero magpapanggap sila bagong bata ka, ganun. May mga ganun instances. Ano ba? Marami pang nangyari sa amin noong childhood ko. Yung Nerf gun, kasi noon, no, hindi naman kami totally rich. Okay? Hindi naman kami rich talaga eh. Kumbaga may kaya lang naman talaga. Eh yung mga kaibigan ko kasi may kaya din sila. Di ba? May kaya din sila. So, nagkaroon ng time dati, no, if I can remember, nagkaroon dati ng time na nauso yung Nerf gun na yan dahil sa Nickelodeon. Yung akala mo, angas na angas kami kapag may dala kaming bala. Tsaka may dalawang members yan. Alam ko yung isa L-strike, yung puro sword, at N-strike naman yung puro guns. Okay? Yung pag naka-L-sword ka, hindi ka pwede sumama sa tropa namin kasi lahat kami naka-N-strike. Tapos, ito pa, naglalaro kami sa labas. Ang bala ng isang Nerf gun ay mahal nung time na yun. Sobrang mahal nun at sobrang sobrang parang tingin namin ng diamante. Pero actually, it's just a foam na merong tawag ito magnetic na, alam mo yun, pag binaril mo sa pader, didikit. May parang suction cup, ayun, correct, suction cup. May suction cup siya dun sa pinaka-tip niya, dun sa bala, di ba?
So ito na nga. Eh di lahat kami nagpabili sa magulang namin, di ba? Alam mo yun, kasi Pasko naman. So, biniro kami, ito na yung chance ng magulang namin, no? Kumbaga, prankster kasi sila eh. Prankster! Ito na yung chance ng magulang namin na, kunyari, totoo si Santa Claus. So kami, no? Nagsuot kami sa isang sticky note, tapos tinapal namin dun sa mismong window ng bahay namin sa may labas. Okay? Bigla nawala. Kasi nung bata ako, may isa ko pag nawawala yun eh. Sabi ko, hala, hindi ko nakita si Santa Claus. Parang kinuha na niya yung sticker ah. So I was left wondering, nasa na ba yung sticker? Ako hinanap ko pa sa may, puno ng santan, kalamansi, di ba? Baka nilipad lang. Pero, ayun na nga. Dumating na ang 25th ng December. Sasabi sa akin magulang ko, sabit ka ng medyas dyan, kuha ka dyan sa lolo mo. Sinabit ko sa may parang gutter ng bubong namin. Doon ko siya sinampay kasi may sampayan doon eh. So doon ko siya sinampay, doon ko siya sinipit. At sabi sa akin ng magulang ko noon, sabi pa nga hintayin mo mag-12. December 24, di ba? 25 na pagdating ng 12. So ako, hintay ako ng 12. Sabay, hindi ako natulog noon. Ano ako noon? Naghihintay talaga ako. At nung nag 12 a.m. na, tinawag na ako, labas ka dito. At ayun na nga ang nerve gun ko. Ayan. Ayun na, dumating na siya. Dumating na talaga siya. So, naka-Rustans. Sabi ko pa nga nun, social naman si Santa Claus sa Rustans bumili. Little did I know na magulang ko pala yun. Shoutout sa mga magulang na mahiling magregalo kahit patago, di ba? So, ayun. Ayun na, naglalaro na kami. December 26. Ayan, nagsilabasan na mga mayayabang, no? Ang yabang! Kayabang talaga. Akala mo naman talaga. Ngayon, napagtanto namin, hindi namin siya pwedeng laruin ng may bala. Kasi mawawala yung bala at mahal yung bala noon kahit foam lang yun. Umaabot siya ng 1-2 per set na yun. Kumbaga, in a bullet of, siguro sa isang set, merong bullet ng 12. Ganun siya. Tapos, 1-2 yun. 1-2 halaga nun. Depende pa kung ano kulay nun. So, para hindi siya mawala, 'di ba? Para hindi siya maging treasury na lang is ang ginawa namin, naglaro kami na parang walang bala, okay? Naglaro kami parang walang bala. Wala talagang bala at all. Kumbaga, i-explain ko sa iyo saglit ha. Ayan. Sorry, nagkaroon tayo ng technical difficulties pero okay lang. Okay, i-explain ko sa inyo saglit. No? Yung laro namin yon, di ba nga may Nerf gun nga? May Nerf gun at hindi namin pwedeng mawala yung bala. Tandaan yan, di namin pwedeng mawala yung bala. So kami, tinago namin yung bala sa mga sarili-sarili namin bahay. No? Kasama na nung box, tinago na rin pati yung box. Alam mo kung paano kami maglaro? Para kaming mga timang. Mind you, nakakasan naman yung baril. Kahit walang bala, tapos pumuputok naman siya. Wala nga lang siyang bala. So paano namin, di ba? Paano namin siya lalaruin? Paano namin malalaman kung patay na ba kami o natamaan ba kami ng bala? Alam mo kung anong gagawin namin? So, sa isang mahabang street namin, may tig-limang teams o di kaya tig-tatlo. Depende sa tao na lumabas at kung sino ang may Nerf gun. Depende talaga. Ngayon, so, mahaba yung street eh. Mahaba.
Buong street talaga, buong street. Kung ako tatanungin, buong street. And kung alam niyo lang ang street per Camellia or per subdivision dito sa Las Piñas, talagang mahaba. Okay, talagang mahaba. So, paano mo malalaman if natamaan mo na ang kaibigan mo? Alam mo ba kung ano sisigaw mo lang? Pangalan at yung phrase na patay ka na. Depende pa yan kung nag-avail siya. So, kami may imaginary store, di ba? Imaginary store. Depende pa yan kung nag-avail siya ng armor. Pag alam mo nag-avail siya ng, kasi announce naman nila eh, nag-avail ako ng armor, ganyan ako. Kunyari, nakasuot ako ng armor. Ang gagawin namin, sasabihin namin yung pangalan, at the same time, tinamaan ka. Yun yung phrase. Pag may armor, tinamaan ka. Pag wala kang armor, patay ka. So before Valorant existed, we exist. Isipin mong gano'n, no? Para kaming mga timang sa buong street, nagsisigawan kami, Epi, patay ka na. Epi, patay ka na! Epi, tinamaan ka! Kung ikaw ang kung matanda ka at nasa gitna ka ng paglalaro namin, no? Nasa gitna ka ng street, no? Paano masabi tinamaan siya ng bala? Sinigaw lang naman niya. That's how fun was. Siguro, wala pa yun sa kwento ko. 10% pa lang yun. That's how fun was my creative childhood, diba? Sinasabi siya creative kasi napaka-creative nun. Isipin mo, para lang hindi ka magbayad rin ng bala kasi nawala, diba? Sabihin mo lang, Epi! Patay ka na! Tinamaan ka! Ang layo nun! Ang layo nun, tapos yung baril ko na pistol lang. Hindi ko alam paano na umabot. Kung sa totoo may bala yun, hindi aabot talaga yun sa kinukalayo. Promise. Pistol na parang sniper. So, yun yung mga childhood talaga nun before. Yan yung napagdaanan ko before. Tapos, syempre yung gabay kami sa labas. So, simpleng pamumuhay. May nahuhulog sa kanal. So, kaibigan ko nahulog sa kanal, di ba? Buong katawan nahulog sa kanal. At ako, nahulog din ako sa ilog ng Las Piñas. Nahulog din ako sa ilog ng Las Piñas. Oo, may kwento yan. Pero next time ko nagkikwento kung ano nangyari. But for the meantime, 2:49 PM ng hapon, di ba? 2:49 PM na, hapon pa. 2:49 ng January 27, 2026. No? At babalik ulit tayo sa ating susunod na programa. Meron tayong babasahin ng letter talaga. Lakas maka-abakada. Babasahin tayo letter from our viewer na nanghihingi ng payo, no? Pero hindi siya about love eh. Medyo na-curious nga ako. Hindi daw siya about love. Pag ito about love ko, kutungan kita. Ha? But for the meantime, magbabalik tayo mga Tiger Kada, no? Dito lang yan sa Golden Tiger Radio, no? We've got the roar! So, yeah. In our next segment, pag-uusapan natin yan. Okay? Okay. I-download yung app na Golden Tiger Radio, ha? Just sa Apple App Store at Google Play Store. Okay.